Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. At tatalakayin po natin yung nangyari dito sa Flip Top Battle League na Serdeo versus Young One. Sa isang controversial na ginawa ni Serdeo dito sa Flip Top. Baga, sa pandinig ng karamihan, tuwan-tuwa yung mga tarantadong nanonood sa Flip Top eh. Yung mga tao dyan kasi hindi na naniniwala sa Diyos yung mga yan, mga ka-plastic. Kaya nga yung mga frat sign nila, yung mga logo ng fraternity nila, mga ka-plastic, ay symbolic ng demonic yun. Mga demonyo yung mga yan. Kaya yung mga history ng mga logo na yan, mga naniniwala sa mga Anunnaki yan. Yung mga walang Diyos na inaakala nila, mga flat earthers, yung mga hinayupak na yan, na hindi sila kumikilala ng Panginoon. Ito yung pinost ni Serdeo, yung kupal na nilalang na MC sa Flip Top, na pinost niya ito kahapon lamang. And that was 2019, April 17 po yung pinost, yung Flip Top controversial na battle nila ni Young One. Ito po yung sinabi niya sa post. Sabi ni Deo sa kanyang post, may mga nagtatag sa akin na nawalan daw ako ng boses at nag-trending ngayon, kala nung iba niyon lang. Na ngayon lang nangyari. Ito, panoorin ninyo para ma-more views. Baga sa unang linya pa lang niya, tuwan-tuwa siya na gusto siyang pinag-uusapan at mag-trending pa daw yung kanyang video. Diba tarantado? Tuwan-tuwa siya sa ginawa niya. Talagang pagiging walang modo sa Diyos. Mabuti nga't nawalan lang siya ng boses eh. Yung ibang ang iniinsulto ang Diyos, after niyang ginawa yun, na aksidente siya eh. Pinatay siya ng Diyos eh. Ito pa yung karagdagan niyang sinabi. Ang punto ko lang dito ay kahit matagal na ang video, pagkakakitaan ka pa din ng mga taong pinanganak lang sa pandemic days or mga taong di namang rapper talaga. Kung mag-demand kala mo perpekto sa mundong ito, pero di alam punot dulo. Hindi kasi yun yung point of view. Pinipilit mo kasing i-justify sa sarili mo na tama yung ginawa mo. 'Di ba? Sabi niya, that was 2019 pa yon. Bali 2019 pa yan, 2025 na po ngayon. Mga ate, kuya, magto-2026 na po. Kailangan matibay ka sa mundo ng social media pagdating sa bulihan. Kaya may mga taong hindi kinakaya ang social media bashing at nauuwi sa depresyon hanggang sa bawian na nila ang buhay nila. Dahil din sa mga taong perfect sa mundong ito. Kaya dapat kailangan matibay ka bilang tao at hindi basta tao. Bakit? Nagpapaka-eman at yensa ka? Ha, Deo? Isipin mo kasi yung ginawa mo. Diba? Hindi ka ba kinikilabutan once na yung pinanood mo yung sarili mong video sa Flip Top? Hindi ka ba natatakot? Diba? Lahat ng tao nagbabago at natututo kung ikaw ay naniniwala ka pa din sa 2019, nasa sayo na yun. Dahil 2025 na ngayon, may boses po ko matagal na. At always lahat ng blessings na pinagpapasalamat kay Lord. Talaga lang Muli, ako si Serdeo, ang magandang hapon po at mabuhay tayong lahat sa mga mundong ibabaw na lumalaban ng patas sa buhay. Galing lumalaban ng patas daw. Lumalaban na pala ng patas yung ganon na ininsulto mo yung Diyos. At ginagawan daw siya ng content para gatasan. Baga nandito kami mga ka-plastic hindi para sa pera ng monetization. Nandito kami para i-criticize yung mga pinaggagawa mo. That was 2019 pa naman. Baga wala pang nakakapansin sa'yo nung that time kasi nga hindi ka naman sikat eh.
Ngayon ka lang napuna dahil siguro may mga tao nakadiscover sa video mo. Yan mo, that was 2019. Tapos ito lang yung views mo, 923,000. So that means na hindi ka ganong kasikatan. Siguro nung mga panahong 2019 yan, let's say mga 100,000 views lang yan. Or 50,000 views. Ngayon na lang nag 923 yan dahil 2019 pa pinost. So ito po kasi yung controversial na video na ginawa ni Deo sa Flip Top Battle League. At ipakita natin to sa TikTok. Yan. Bali, ito po yung video na ginawa ng rapper MC na Kupal. So panoorin natin yung actual video kung anong ginawa ni Sir Deo sa battle nila ni Yang One. Ilang beses kang humingi ng battle kay Enigma, pero palagi kang tinataboy. Samantalang ako, nagkordero lang ng Diyos, flip top na to boy! Kordero ng Diyos na nag-aali. Mana na. Kaya pala, Diba? Suddenly, no? Kaya pala may... Auto-muted ka bigla, no? Hindi, nawala yung boses. Nawala yung boses. Sir, nawala yung boses ko talaga. Kaya pala. Diba? Ito yung ginawa niyang katarantaduan ni Sir Deo. Panginsulto sa Diyos yun, mga kaplastik. Sa itsura mo pa lang, yung katawan mo, parang sinira mo na rin eh. Di baling insultuin mo yung mga kaibigan mo, pamilya mo, kamag-anak mo, pati yung asawa mo, babuyin mo sa pangalan. Wag lang yung Diyos, mga kaplastik. Kasi malaking panginsulto yan. Never na never mong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa katatawanan. Diba? Sabi sa comment, sa blasphemy. Yan, blasphemy. Yan. Sa round 2 siya nawalan ng boses at hindi niya tinapos yung laban. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga boses. Tama. Ininsulto mo ang Diyos eh. Bakit mo kailangang i-reference ang religious sa iyong katarantaduan sa flip top? Diba? Sabi naman ng ibang commenters, kinanta lang yung kanta ng simbahan nila, blasphemy na agad. Sus, alam mo kasi, ang word ng kordero is ang Panginoong Hesukristo. Kung nagbabasa ka sa Biblia, mga kaplastik, diba? Kung hindi mo alam ang meaning ng kordero, malamang hindi ka nagbabasa ng Biblia o hindi ka nakikinig ng mga salita ng Diyos. Tapos, dinamay mo pa yung simbahan ng Katoliko. Kasi ito yung mali sa mga tao. Once may makikita kayong mali sa religious group, nilalahat nyo na. Diba? Sabi nga naman ni Miyar, don't mock God, bilis ng karma.
That's real. That's true. Na mabilis talaga ang karma. Kasi nga, sa dinami-daming pwede mong insultuhin, pwede mo namang gaguhin yung kaibigan mo eh. Pwede mo namang gaguhin yung mga kamag-anak mo, nanay mo, tatay mo, mura-murahin mo, kagaya ni Norman Mangusin. Minumura niya yung magulang niya. Pero wag mo mumurahin ng Diyos, mga kaplastik. Diba? Tingnan mo yung itsura niya. Teka lang. Scroll. Ilang beses kang humingi ng... Ano? Tsura pa lang. Parang patapon na buhay na yung taong to. Makakitang magpapatato dito pa sa bandang utong. Tsura pa lang, galing sa bilibid na yung tao eh. Diba? Ito po yung pahayag ni Brother Eli Soriano, mga kaplastik, tungkol dito sa mga kagaya ni Deo na kupal na nilalang na iniinsulto yung Diyos. Panoorin natin to. Sa Raulo kayo. Pati ang Diyos sinasaksi nung iba sa kanilang kasinungalingan eh. Mangilabot po tayo mga kapatid. Pakinggan nyo ang sabi sa Kapitulo 20, versikulo 7 na ng Eksodo natin basahin. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aariin ang Panginoong walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Tingnan ninyo, hindi aariin ng Diyos na walang kasalanan ang bumabanggit sa kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Kaya wag nating babanggitin ang pangalan ng Diyos sa mga bagay na walang kwenta, walang kabuluhan. Bawal po ng Diyos yan at magkakasala tayo. Diba? Tama. Exodo. Diba? Exodo 20, Kapitulo 7. Kasi itong mga to, hindi naman to nagbabasa ng Biblia eh. Ang binabasa ng mga tarantadong nilalang na to, yung buhay ng ibang tao. Paninirang puri. Kasi yan, ganyan kasi ang labanan sa flip top eh. Siraan ng pagkatao para sumikat. At proud pa sila na tumataas daw ang views nila dahil sa pinagagagawa niya. Mabuti nga, yun lang ang nawala sa'yo eh. Boses lang eh. Yung iba nga, kinabukasan, wala nang buhay. Baga, may awa pa rin yung Diyos sa'yo, mga kaplastik. May awa pa rin ng Diyos sa Kanya. Kasi alam niya na kaya mo pa magbago eh. Pero kung itutuloy mo pa rin yung pagiging tarantadong nilalang mo, ganun na lang talaga mangyayari sa'yo. Baka malamang hindi ka naabuti ng 2026. Diba? Kasi marami naman pwedeng i-reference sa flip top na pwede mong insultuhin eh. Pwede mo naman babuyin yung asawa mo dyan. Sabihin mo na tarantado yung asawa mo. Pero wag nang insultuhin yung Panginoon. Nakakantahin mo pa yung ganong klaseng praise ng God. Diba? Alam ko kasi itong mga to, mga gangster kasi yan, mga kaplastik. Kasi yung mga gangster, wala nang iniisip na Diyos yan. Ang iniisip yan, kalayawan. Puro katarantaduhan, puro pambababae,
puro pakikipag-away sa mga kapwa gangster para masabi lang nila na para silang mga hayop sa wild sa Amazon River na walang ginawa kundi makipaglamunan ng buhay sa kapwa hayop para mabuhay, at sila yung tatanghaling hari ng kagubatan. Walang pinagkaiba sa mga hayop sa Amazon ang mga ugali ng mga tarantado dyan sa Flip Top. Kaya tingnan mo mga buhay nila, ang aga nilang mamatay. Si Romano namatay na maaga dahil sa pakikisama sa mga demonyong nilalang na yan. Pero bandang uli, di naman tinulungan si Romano nung naghihingalo sa hospital. Nagpakitang gilas lang naman yung mga MC na yan. Nagpakitang tao. Diba? Kunwari tumutulong pero di naman talaga tumutulong sa kapwa MC. Dahil kung talagang kaibigan mo yung mga rapper na yan sa Flip Top, pag naghihingalo yung mga kaibigan mo, tulungan nyo. Hindi, pakiramdaman kayo eh. Pag namatay yung tao, pagkakakitaan nyo pa sa Flip Top event eh. Pati sa mga Facebook page ninyo eh. Puro kayo kaplastikan sa mga post ninyong condolence sa mga pamilya ni Romano. Pero deep inside, mga putang inang yung mga yan eh. Mga hinayupak nila, mga patapon na rapper na kala mo nakatikim lang ng 1 million views. Kala mo makapangyarihan ng tao sa mundo eh. Diba? Ngayon mo, sa tao ka lang, Sir Deo. Wala kang karapatang magyabang na kaya mong hawakan ang buhay ng ibang tao. Mura-murahin mo na yung mga kamag-anak mo, kaibigan mo, mga tropa mo. Kahit yung may-ari ng Flip Top, mura-murahin mo, insultuhin mo, wag lang yung Diyos. Diba? Kasi yung mga mumurahin mo, yung mga iinsultuhin mong bagay, lalo na kung Diyos yung iinsultuhin mo, may kalalagyan ka. Diba? Kahit pa sabihin mong 2019 pa yan, naganap. Kung napansin ng tao yung mali mo, parang nino-normalize mo na ang Diyos pala hindi totoo. Diba? Kasi mga fraternity hindi talaga naniniwala sa mga Diyos yan. Kaya nga yung mga logo nila sa mga frat logo nila, diba? Sa demonyo. Mga hindi naniniwala sa Diyos yan. Mga believer yan na mga Anunnaki. Yung mga napapanood ko sa mga ibang video na mga parang flat earthers, yung mga naniniwala sa mga pyramid, yung mga ancient na Diyos. Yan yung mga pinaniniwalaan ng mga hinayupak na yan eh. Kaya nga hindi naniniwalang may Kristo yan. Yan sila. Diba? Hindi nga sila kinikilabutan eh. Nagawa pa nga siyang matuwa dun sa post niya eh. Dahil tumitrending daw siya eh. Galing, di ba? Di niya alam. Unti-unti nang nasisingil yung buhay niyan. Hindi man mangyari sa'yo, sa pamilya mo gaganapin yan. Maniwala ka sa akin. Kung di mo kaya magpakumbaba, hayaan mo ang Diyos ang gagawa ng paraan sa'yo. Kung di man ikaw ang tamaan ng sumpa, malamang pamilya mo. Doon mo marirealize kung gaano kakakupal. Sir Deo. So hanggang dito na lang ang aking opinion. Humahaba na ang aking opinion eh. And this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabalok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Gambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.